So what's up mga pre? At welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video mga pre, this is the part 2 ng vlog natin about sa budget meal na gulong below 1K SRP. Okay mga pre? So ito yung first part. Kung hindi mo pa napapanood yan, panoorin mo muna. Bumalik dito sa part 2. So syempre bago natin simulan lahat mga pre, is intro muna tayo. So let's go! So yun nga mga pre. So si-share ko muna sa inyo. Una is yung kanyang physical appearance. Again, KRX brand. So yung pagka 120 nito mga pre, iba sa 120 ng stock pulse natin. So nag-expect ako na malapad pa rin. Pero this time mga pre, yung pagka 120 ng KRX is thin. Okay? Thin pero mataas. So, pag tinignan nyo sa likod dito mga pre, yan, nakikita nyo dyan sa likod. Ayan o. Ang thin lang. Kasi yung sa stock tires ng Rusipals, so lumalabas dito yung ano, parang ganun. Parang dyan. So, dito, thin. Sobrang thin. Hindi naman sobra, pero thin siya. So, yung ganito kasing klase ng gulong, medyo malalim to i-corner. Medyo nakakatakot kapag di kayo sanay. Sobrang taas niya. Akala ko sasayad pero good thing hindi naman, may naiwan pa naman na hindi siya sumasayad mismo sa tapalodo. Ayan o. Yan. Sa akin good thing. Kasi kaya yun din yung reason ko ba't nasabi ko sa mga ibang previous vlog ko ba't gusto ko mag dual sport. Kasi gusto ko mataas. So dito parang di ko na kailangan mag dual sport, na achieve naman niya yung gusto kong taas. Ayan. So kasi bumabiyahe ako SJDM Bulacan to Maykawayan Bulacan. So alam naman natin sa Maykawayan. So mga shoutout sa mga taga Maykawayan dyan, na konting ulan lang dun baha agad. Naisip ko na lang din na bakit hindi ko na lang taasan din yung gulong, kasi i-lowered ko pa. Kasi iniiwasan ko talaga umabot yung tubig sa part na to. Yun talaga yung ayokong mangyari. Napakasakit sa ulo nun if ever man. So yan. Kaya sa akin, good thing na rin siya. Tapos nasabi ko din dun sa unang part ng vlog is about kasya yung 130. So this time, hindi na ako sure kung kakasya yung 120 dahil mga pre, 120 na to, di ba? 120 na yan. So, eto na lang yung pagitan ng daliri ko mula sa gilid ng gulong dito sa shock. So, I'm not sure kung yung 130 is pasok pa dito. O ayun na lang yung pagitan mga pre. Isang daliri na lang. So I'm not sure kung yung 130 is pasok pa. Siguro pasok pa, tas sobrang nipis na lang yung pagitan nito dito. So mahirap din kasi na dito gumagasgas yung gulong. Kasi makakalbo naman to. So magkakaproblema ka naman sa shock. And then yung gulong mo, yung dito sa gilid mauubos din. 'Di ba? So parehong, pero I'm not sure. Baka dito lang sa brand na to, sa brand ng KRX. So syempre magkakaiba naman ng ano yung gulong eh. So baka dito yung 130 is sobrang laki na. Pero sa ibang brand baka yung 130 is pasok na or ano. Pero hindi ko sure. Kaya yan. So ito yung physical appearance ni KRX sa Rusipals yan. And yun mga pre, habol ko na lang din. So yung pito na ginamit ko, stock pa din. Ayan ang stock. Malabo. Iyan, stock pa din. So sabi kasi ni kuya, hindi niya pinalitan dahil dapat daw yung pito din na ipapalit is pile din. Kasi L daw yung nakalagay dito. So syempre makinig na tayo sa kanya dahil expertise niya to. So alam niya yung mga about sa gulong. Kaya hindi ko na rin din pinilit na palitan yung pito. So stock pa din. Tsaka wala pa namang problema tong pito ko. Yung stock pito. So goods pa rin naman. And sinabi din pala ni kuya, yung ganitong gulong is ordinary daw. Okay? Ordinary. Kasi nung binaklas ni kuya to, nung ikakabit na kay Star, medyo malambot. Okay? Malambot talaga siya, kinapa ko din eh. Medyo malambot. Sabi ni kuya, yung ganitong tires daw is prone sa lubak. Okay? So, ang kailangan daw doon talaga is lagyan ng sealant. Pwedeng lagyan, pwedeng hindi lagyan, at pwedeng lagyan. Pero sabi niya, recommended niya, lagyan mo na lang ng sealant para tumigas din yung gulong. Kasi alam naman natin dito sa lugar natin sa Bulacan is
Tayo yung may pinakamagandang kalsada, tayo may pinakamagandang road condition. Sabi ko, sige kuya, lagyan na natin. Pero sabi din naman niya, tatagal naman yan, wag kang mag-alala. Kasi ano pa rin naman siya. Pero ordinary lang tong gulong na na itong ikakabit natin. Yun ang sabi niya sa akin. So syempre, naniniwala ako doon dahil linya niya yung mga gulong. So alam na niya yan. Yung link nito mga pre, kung plano nyo rin. Pero hindi ko to sinasabi na bilhin nyo. Sinasabi ko lang to kasi if ever man na may mga kapwa tayo na Rusipals na owner na malapit na rin kailangan magpalit ng gulong, and then wala naman ganong kalaking budget para pambili ng mga magagandang gulong, which is talagang yun yung dapat nating bilhin. Pero syempre dahil nga sa pangangailangan, so kailangan lang natin is yung tire na makakapaghatid sa atin sa hanap buhay natin, and at the same time goods pa rin naman. So kaya ako rin to ginagawa tong video na to is para i-share yung experience ko rito sa gulong na to, para if sooner or later may mga subscriber tayo or follower tayo na magpa-plan din magpalit, and then wala pa masyadong budget, so pasok na pasok to sa budget kasi 1K below SRP na gulong. So sulit na. So ayun lang pre, ilalagay ko pa rin yung link ng TikTok shop ko rito. Yan, kung gusto niyo bumili ng tire na to, dito sa link sa baba, click nyo lang. And below 1K if gusto nyo lang naman, okay? Pag gusto nyo lang, gusto ko lang i-share to para if ever, kasi hindi naman natin masasabi. So if ever lang, andyan yung link, pwede nyong silipin, okay? So may free sealant and pito na rin yan, kagaya nung pagkabili ko rito, okay? So yun nga mga pre, tapos na natin yung physical appearance niya. So dako na tayo sa performance niya. So sabi nga ni kuya, prone daw to sa lubak, pero since nalagyan naman ng sealant, medyo titigas na to at palag na to sa kalsada natin dito sa Bulacan. So far sa 1 week ko naman siyang ginagamit, hindi ko pa na-experience gamitin to sa basa or talagang yung umuulan, hindi pa. Basa minsan, hindi ko pa na-experience, pero sa dry surface, so far so good. Makapit naman siya mga pre. Naililin ko siya madalas, i-curve ko naman siya, naisasagad ko naman, pero sobrang lalim lang. Pag di kayo sanay, baka mabigla kayo, pero malalim talaga. Kasi nga, ang thin lang nung gulong natin. Pero, so far, so good. Okay naman siya. Ang tire pressure ko pala na nakasalpak dito, mga pre, is 32 PSI. Yan. Yan ang nakasalpak ko dyan. Sa lubak naman din, okay naman siya. Lahat naman ng gulong, basta dry, makapit yan. Pero, so far, so good naman kasi talaga. Wala akong naging problema. And, gusto ko tong video na to is makatulong sa inyo. Kasi alam naman natin tayo mga Pilipino is more on practical. So sana makatulong to. And yan. So syempre magta-try din tayo na iba pang brand sooner. So yun mga pre, kita-kits tayo sa kalsada. 4 to 6 weeks later. So what's up mga pre? Plano ko sana sa labas na ito pag-usapan habang bumabiyahe tayo pero mga abutin tayo ng ulan sa labas. At kakalinis ko lang. So may sumpa talaga pag naglilinis no? Talagang pagtapos mo ng linis, biglang didilim ng ganyan Pa-trip Huwag kayo iiyak. So yun nga mga pre. So honest review lang tayo dito. So ayan. Ito na yung gulong natin after paggamit dito. So more than 1 month na. Yan. So far ayan na yung itsura niya. After 1 month and a half siguro. So ilang weeks na rin naman nang lumipas. So ito na rin yung mga thread nya. Pasensya nyo na ito. Sana makita nyo medyo. So ito na yung thread nya after a month. So far kapal pa rin naman. Ayun goods. Okay. Yan na yung thread nya. And just to be honest mga pre, so real shit lang tayo dito. So itong gulong na to is goods to for for ano lang talaga, service, pamasok sa trabaho, back and forth. Kung talagang medyo tight ang budget, go for this. Okay, ito yung link, lalagay ko dyan sa baba para pwede nyong i-visit, i-check yung link ng aking TikTok shop. Okay, so ito hindi ko sinasabing you should buy this.
buy at your own risk. Okay? So kaya ko lang naman 'to sinubukan para sa sarili ko ding experience na malaman ko kamusta ba yung ganitong klase ng gulong na nasa below 1,000 SRP. Okay? Gusto ko malaman kung goods ba. So far naman sa experience ko rito, goods. So in terms of cornering, hindi ka naman palagi magko-cornering pag papasok sa trabaho. Hindi ka naman babanking ng malalim-lalim. So far, sa pag-corner ko naman dito, para konting idea lang din. Medyo may kalaliman since yung taas nga nito is 70. Okay, so may kataasan. Pero yung pagka 70 nito, iba sa stock eh. Kasi yung 70 ng stock, may kita nyo naman dito. Pakita ko sa inyo dito sa gilid. May kita nyo dito. Di ba? Akala mo sagad pero hindi. May naiwan pa ng konti dyan. No? So talagang may ano pa. So syempre pag kinorner mo yung ganito kataas, medyo may kalaliman pag hiniga mo yung motor. Pero again, hindi ka naman magko-corner araw-araw papasok ng trabaho. Hindi ka naman magre-racing. So kung talagang alam mo yun, pang service lang sa trabaho, service sa bahay, panghatid sundo ng anak mo, and tight ka sa budget, so I can recommend this one. And I can say na mas better to kasi sa stock tires nya, na which is sobrang dulas based sa experience ko. Na super legit na sobrang dulas. Okay? So, dito nyo rin mapapansin na talagang it takes time nung nire-review ko to. So may kita nyo sa unang part ng vlog is may kita nyo black pa to. This time silver na siya. So kaka power spray ko yun, natutuklap yung pintura, kakalinis. So nakailang linis na ako. Ayan, natatanggal siya. So anyways, dagdag ko lang yun. And yun, so far naman for daily use, pamasok sa trabaho, pansundo ng anak or anything, and your tight budget, so I can recommend this. Okay? Pero pag may budget ka naman at nanonood ka rito, wag mo nang subukan to. Okay, kung may budget ka naman, walang masama bumili ng magandang gulong. And actually mas maganda 'yon na meron kang budget na pang magandang gulong. And sinubukan ko lang din naman to kasi ngayon nga gusto ko siyang masubukan. Kamusta ba to? And from what I experienced naman, so far so good naman siya. Yan. So kanina nga may natanggal ako dito mga pre na nakabaon eh. Ito. Kanina nakabaon basta dito sa gilid. So nung pagtanggal ko, ina-expect ko sisingaw, di naman. So yun, tigas pa rin. And kung magtatanong kayo, yung gulong ko sa harap, so medyo malapit na to, pero sorry. Medyo malapit na to. So yan, may kanipisan din naman na yan. Pero sa part na to, medyo matagal pa ako magpapalit sa pangunahan. Okay? So malalim pa kasi medyo may kalaliman pa yung pero manipis na to. Okay? Manipis na to. So pero matagal pa ako magpapalit dito at paulit-ulit ako sa sinasabi ko. So ito yung size nito sa harap. If ever man na hindi nyo pa alam, pwede nyo silipin sa gilid. Sa gilid nyan. Ayun, nakalagay dun. 110 by 70 by 12. Yan yung size niya sa harap. And yun, matagal pa nga ako dyan. So yan, kalinis ko lang at hanip. And nagsisimula na nga umulan, no? Yun, umaambon-ambon na. So bad trip. So yun lang mga pre. At wala naman ako masasabi sa gulong na to. And medyo na-satisfied naman ako. And hindi ako nag-expect ng too much kasi nag-base din ako sa presyo niya. So sa price itself. So hindi ako nag-expect ng too much since around below 1K SRP lang to. So far medyo natutuwa ako kasi medyo sulit yung almost 800 ko na gulong budget dito. Okay, so tama-tama to sa mga, alam mo yun, medyo tight yung budget and need na nang magpalit ng gulong. So mas better na magpalit ng gulong kaysa pagtiyagaan yung manipis na gulong na stock, di ba? Which is better. Ikaw, bahala ako paano mo iisipin yung mga ganung bagay. Basta ako nandito lang ako para magbigay ng idea at makatulong sa mga kapwa ko rider dyan. So yun lang. And nag-i-skid siya sa mga gutter na medyo makinis. Siguro lahat naman siguro nag-i-skid sa part na yun. Pero all in all, nagamit ko na siya sa basa habang umuulan, and nagamit ko na rin siya sa tuyo. And so far, sa akin, based on my experience, medyo kaskasero ko. Pero syempre,
ride at your own risk pa rin. So, wala naman ako naging issue. So far, so good naman. And, ilang mga pre, ulit, ilalagay ko yung link dito. So, pwede nyong i-check yan whenever if gusto nyong subukan din, i-try. So, kasama na rin yung sealant dyan and pito. Okay? Dun sa free na yon kasama na siya. And yun lang mga pre. And maraming salamat sa nanood dito. Sumuporta sa akin. So, syempre, wag natin kalilimutan mag-like, subscribe, hit na rin natin yung notification bell dyan sa baba para updated pa kayo sa mga susunod pa nating video. Okay? Okay. So, let's go. See you on my next vlog. Sheesh!